Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi maampat ang mga luha ni Athena. Matapos ang nangyari, humihikbi siyang nilingon ang lalaki na malalim na ang paghinga sa pagtulog. Walang saplot ito sa katawan, maliban sa puting kumot na itinabing niya sa ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi siya makapaniwalang ibinigay niya sa lalaking ito ang dapat sana'y ibibigay niya sa kanyang mapapangasawa. Ngunit kahit na itanggiman niya, ginusto niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Anton. Napapikit siya at niyakap ang sarili matapos alalahanin ang mga haplos, halik at matatamis na salitang iniungol ni Anton habang inaangkin siya ng paulit-ulit. "You're so tight. So sweet, Nancy." Nakagat niya ang ibang labi nang humapdi ang kanyang dibdib matapos marinig ang pangalang inusal nito bago nakatulog. Kahit na ibang babae ang nasa isip nito habang inaangkin siya, ay hindi man lang nabawasan niyon ang pagmamahal niya para dito. Martyr na nga talaga siya siguro. Bakit ka ganito, Athena? Pinagsamantalahan ka niya. Kinuha niya ang kainosentahan mo. Dapat kang magalit sa kanya. Sulsul naman ang kanyang isipan. Hindi lang iyon. Ginamit ka pa niya. Inakala niyang ikaw si Nancy. Tama na! Mahinang saway naman niya sa kanyang isipan. At tinakpan ang magkabilang tainga. Tama na! Nang wala nang marinig, ay dali-dali siyang tumayo at nilapitan si Anton. Saka muling binuhat at dinala sa kama. Hindi pa rin ito nagigising. Kaya madali na lang niyang nabihisan ito. Pagkatapos ay inisang sulyap niya ang pinata at lumabas ng silid. Tulala siya habang naglalakad papalabas. Naabutan siya ni Amanda na papanhik na ng hagdanan. "Oh, saan ka galing? Nakita mo ba si kuya?" Tumango naman siya at tumikhim. Hindi siya makatingin sa kaibigan dahil sa nangyari. Nasa katabing silid siya sa dulo. Doon ko siya dinala. "Ano nangyari? Nasaan si Nancy?" "Umuwi na ang bruha. Pinagbantaan ko siya. Nilagyan pala niya ng gamot na pangpataas ng libido ang inumin ni kuya. Balak talaga magpabuntis ng hitad na yon. Ayun, natakot at umalis na." "Ganoon ba? Hinahanap ka nga pala nila tita. Ako na ang nagdahilan habang wala ka." Tumango siya at matamlay pa rin. "Sige, aalis na ako. Uuwi na kami." "Sige, salamat ha. Ayos ka lang ba?" Isang pilit ng ngiti ang ginawad naman niya rito. "Oo, sige." Hindi na niya hinintay na magsalita pa si Amanda. Dali-dali siyang lumabas ng mansyon at pinuntahan ang kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na siya kailanman bumalik sa mansyon ng mga de Torres. Kahit na ano pang pilit ni Amanda. Nalaman rin niya na bumalik na sa Maynila si Anton upang asikasuhin ang mga papeles nito para sa paghahanda sa law school na balak nitong pasukan. "Bakit naman ayaw mo?" Malungkot na usal naman ni Amanda. Ngumiti naman ng tipid si Athena at umiling. "Pagkatapos ng party, parati ka nalang tumatanggi. Sabihin mo nga, may nangyari ba sa inyo ni kuya? Ano?" Nalaki naman ang mga mata niya at agad na nakatingin sa paligid. Mabuti na lang at malalayo ang mga estudyanteng nakatambay sa punong kinalalagyan nila. "Ano ka ba? Bakit naman iyan ang iniisip mo?" Hindi siya makatingin dito. Lalo tuloy nagduda si Amanda sa mga ikinikilos niya. Naningkit ang mga mata nito sa kanya. "Ang sabi ko lang, baka may nangyaring kakaiba sa inyo ni kuya.
Baka lihim mo na siyang pinagnanasaan ng gabing yun ha? Hindi ako ganoong klaseng babae, Amanda. Pagsisinungaling naman niya rito. Sus, etyos lang naman. Ikaw naman, friend. Masyadong seryoso ka. Anyway, sa susunod na linggo, uuwi na uli si kuya. Malapit na kasi ang graduation niya. Tayo naman after pa. Saan ka nga pala mag-aaral at anong course mo uli? Nakahinga naman siya na maluwag na baguhin na nito ang topic nila. Uwian na at habang naglalakad siya papalapit sa gate, nang biglang umalon ang paningin niya. Naghanap siya ng makakapitan, ngunit agad na nagdilim ang kanyang paningin. Pagising niya ay puting kisaminaan na bungaran niya. Mabuti at gising ka na. Isang malalim at nakakatakot na boses ang nagpagising ng tuluyan kay Athena. Nilingon niya ang may-ari at ganoon na lang ang singhap niya nang makasalubong ang matalim na tingin naman ni Anton. Madilim ang mukha nito na tila ba may ikinagagalit. Tuwid ang mga balikat at tiim ang mga labi nito. Salubong ang mga makakapal na kilay. Nasaan ako? Narito tayo sa ospital. Maikling tugo naman ito. Namilog naman ang mga mata niya. Hospital? Anong ginagawa ko rito sa ospital? Usal naman ang kanyang isipan. Sa kaniya naalalang nawalan siya ng malay habang naglalakad kanina pa uwi. Ako ang nagdala sa iyo rito. Nakita kitang hinimatay. Napalunok siya na matagal sa pagkakatitig sa binata. Akmang magsasalita sana siya nang bumukas naman ang pintuan at pumasok ang babaeng doktor. Good afternoon. Bati naman ito. Doc, ano hong nangyari sa akin? Bakit bigla akong nawala ng malay? Tinitigan naman siya ng doktor at bumaling naman kay Anton sa kangumiti ito. Ang dahilan kaya nawalan ka ng malay, iha, ay dahil nagdadalang tao ka. Congratulations! You are 4 weeks pregnant. Naitulo siya sa kinahihigaan. Matapos marinig ang sinabi ng doktor, pati si Anton sa gilid niya ay ramdam rin niyang nanigas sa nalaman. Tila na ilang naman ang doktor nang makita ang mga reaksyon nila, kaya agad itong nagpaalam. Napalunok naman si Athena. Nanubig ang mga mata niya. Agad ginapangan ng takot ang kanyang kabuuan. Buntis siya. May laman ang tiyan niya. Paano niya ito sasabihin sa mga magulang niya? Napakabata pa niya. Tiyak nagugulpihin siya ng kanyang papa kapag nalaman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Dapat itong maalis. Dapat wala ito sa tiyan niya. Hindi niya namalayang nakarehistro na pula sa mukha niya ang mga naiisip. Kaya bago pa siya tuluyang makapag-isip, ay narinig na niya ang baritonong tinig naman ni Anton. Paano mo naiisip? Naalisin ang batang yan, ha, Athena? May banta ang mababang tinig nito. Malaking kasalanan sa Diyos ang iniisip mo. Naluluhan niyang tiningala naman si Anton. Bumuka ang bibig nito. Gusto niyang sabihin rito ang totoo. Ngunit walang lumabas sa bibig niya. Tuluyan na siyang napaiyak. Napamura si Anton at mabilis siyang kinabig at inalo. Stop crying, sweetheart. Makakasama sa baby mo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Garalgal na wika naman ni Athena. Lumayo si Anton at tinitigan siya. Sinapo ang maliit na mukha niya at masuyong pinahid ng mga daliri nito ang pisngi niya. Makinig ka sa akin. Dapat sabihin mo sa ama ng baby mo na magkakaroon na kayo ng anak. Umiling-iling naman si Athena. Kumunot naman ang noo ni Anton. Hindi ko siya kilala. Usal niya at mabilis na nag-iwas ng tingin dito. Natigilan naman si Anton at mabilis siyang binitawan. Anong ibig mong sabihin? Pinagsamantalahan ka ba? Ang boses nito ay mahina ngunit nakakatakot. Hindi maiwasang panginiga ni Athena sa tono ng pananalita nito. Hindi siya sumagot. Napaigtad siya nang muli itong magmura. Kinagat niya ang ibabang labi habang nanatiling nakayuko. Napatingin siya kay Anton nang gagapin nito ang mga kamay niya at titigan siya nito ng diretsyo.
Hindi niya mabasa ang iniisip nito dahil blanko ang mga mata ng binata. Pero huwag mong iisipin na alisin ang batang yan. Gagawa tayo ng solusyon sa problema mo. Pero paano? Malalim ito nag-isip sa kabumuntong hininga at tinitigan siya. Magpakasal tayo, Athena. Namilog naman ang mga mata ni Athena. Kasal? Magpapakasal tayo? Yun lamang ang tanging solusyon sa problema mo. Pero hindi mo kailangang isakripisyo ang kalayaan mo para sa akin. Huwag mong sabihin yan, Athena. Matuwa ka na lang at pananagutan kita. Susot ng isang bahagi ng isip niya. Pero hindi niya alam na anak namin ito, na siya nakabuntis sa akin. At saka, hindi pa apayag si mama na ikasal ako ng maaga. Ayokong malaman nila ang kalagayan ko. So ano naiisip mo ngayon, Athena? Hindi naman siya umimik. Nakiiwas ng tingin kaya inakala ni Anton na ang pagpapalaglag ang iniisip niyang paraan. Napaigik siya nang mamalayang humihigpit ang pagkakasakal ng kamay nito sa pulso niya. Pinawala nang siya na makitang nasasaktan siya. Kung ayaw mo magpakasal tayong dalawa, Athena, ngayon pa lang, isipin mo na ikaw ang magpapalaki sa anak mo. Hindi ko alam kung paano. Your graduation is after mine, right? Tumango naman siya. Nalilito pa rin. Namamangha rin dahil hindi niya akalain na balak panagutan ni Anton ang bata sa sinapupunan niya at pakakasalan pa siya kahit na hindi naman dapat. Kumbinsihin mo ang mga magulang mo na sa Maynila ka papasok. Susunduin kita sa terminal. Doon ka muna sa kondo ko sa Maynila. Doon natin hihintayin na makapanganak ka. Pero paano? Si Amanda, tiyak na susunod siya sa akin kapag huwag mong intindihin ang kapatid ko. Dapat mong intindihin ang sitwasyon mo. Sundin mo ang sinasabi ko. Kumbinsihin mo ang mga magulang mong sa Maynila ka mag-aaral. Saka na lang natin iisipin ang iba kapag naroroon na tayo, okay? Tumango naman si Athena. Bagamat may kaba pa rin ay nakahinga na siya na maluwag. Medyo masaya pa nga dahil makakasama na nila ng kanyang anak ang daddy nito. Maraming salamat, Anton. Saka mo na ako pasalamatan kapag nagtagumpay na tayo. Okay. Naging masaya ang mga sumunod na araw kay Athena dahil kay Anton. Maya't maya ay tinatawagan siya ng binata para kumustahin ang kalagayan nilang mag-ina. Nag-iingat na rin si Athena habang nasa bahay. Impis pa man naman ang tiyan niya kaya hindi pa masyadong halata. Wala pang napapansin si na mama pero nagiging madalas ang pagkain ko ng marami. Palagay ko nga nananaba na ako. Nakangusong sumbong naman niya kay Anton. Isang araw nang tumawag ito. Huwag ka lang kain ng kung ano-ano. Kainin mo yung mga healthy foods. Baka nasusobrahan ka na sa pagkain ng mga matatamis at mamantikang pagkain. Kahit hindi niya nakikita, ay alam niyang nakakunot ang noo nito. Napangiti naman si Athena matapos makaramdam ng kilig. Opo, hindi naman ako nagpapabaya sa sarili ko. Good. Napalunok naman si Athena nang lumawig ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Anton? Bakit mo ako tinutulungan? Gusto niya marinig ang dahilan ng binata. Hanggang ngayon kasi ay nagtataka pa rin siya kung bakit ganoon na lamang ang malasakit nito sa kanya. Narinig naman niya ang buntong hininga nito, pati ang pagkilos. Ang totoo, hindi ko alam. Paternal instinct, I guess. Kung mayroon ako noon. Ang swerte naman pala na magiging asawa at anak mo sa iyo kapag nagkataon. Talaga? Isa kang responsableng lalaki. Kahit na hindi naman sa iyo itong pinagbubuntis ko, tinutulungan mo pa rin ako. Muntik na siyang mautal. Napapikit siya at humingi ng kapatawaran sa puon dahil sa pagsisinungaling niya.
Narinig niyang muli ang buntong hininga nito. Hindi ko kayo pababayaan, Athena. Sumapit ang araw ng graduation ni Anton. Isinama siya ni Amanda, kaya sumama siya. Isa pa, gusto niyang mapanood ang pagtatapos ng lalaking pinakamamahal niya. Sabik na rin siyang makita ito at mabati. Nais niyang ipaalam rito kung gaano siya kasaya para sa binata. Nalaman rin niya kasing cum laude ito. O ayan na si Kuya! De Torres Antonio Luis, cum laude. Nagpalakpakan sila. Siya yata ang may pinakamalakas na palakpak. Narinig niya ang malakas na hiyawan ng mga kababaihan. Nang lumakad sa stage si Anton, suot ang togang itim. Nakangisi ito, kaya mas lalong naging malakas ang karisma nito. Nag-uumapaw naman sa kaligayahan ang puso ni Athena. Masyado siyang humahanga sa lalaking ito. At maswerte siya dahil minsan na siyang inalok nitong magpakasal. At mamaya lamang ay magkakasama na sila at mag-uusap. Marami siyang gustong ikwento rito. Congrats, Kuya! Thanks, ikaw naman ang sunod. Halakak ni Anton matapos yakapin na mahigpit nito si Amanda. I'm so proud of you, iho. Thanks, Ma'am. Congratulations, anak. Salamat, Papa. Nasa likod lamang siya kaya hindi siya nakita ni Anton. Siya na ang susunod na babati nang may tumawag rito. Napawi naman ang ngiti ni Athena nang makitang papalapit si Nancy kay Anton. Congrats, babe. Hindi nakapalag si Anton nang yakapin siya ni Nancy at mabilis na hinalikan sa mga labi niya. Hindi gusto ni Athena ang nakita kaya mabilis siya nag-iwas ng tingin. Ano, mamaya? Puno na mali siya ang tingin nito kay Anton. Sorry, Nance. But I'll pass. We have reservations sa isang restaurant. Maybe next time? Ani naman ni Anton habang pasimpleng inilalayo rito ang babae. Napasimangot naman ito at matapos batiin ang mga magulang niya at kapatid ay lumayo na palayo ito. Wow, grabe kuya, para kang magnet, lapitin ka ng chicks. Iba na talaga ang gwapo. Natigilan ito na magtama ang paningin nila. Sumunod na lang kayo sa sasakyan. Ani naman ang mami ni Anton saka umalis. Naiwan silang tatlo ni Amanda na nagpapaalam na rin at sadyang iniwanan silang dalawa. Hi! Nakangiting bati ni Anton kay Athena. Ngumiti naman na matamis si Athena kahit ba nasasaktan siya kanina. Hello, congrats. Mas lalong tumamis ang ngiti ng huli at walang sabi-sabing kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. Nagulat man ay yumakap na rin si Athena pabalik. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Dahil ba sa hinalikan ka ni Nancy? Uwi ka naman ni Athena. Tumawa naman ng patudyo si Anton at pinisil ang ilong niya. Nagsiselos ka ba? Of course not. Masaya ako dahil nandito kayong dalawa. Kaming dalawa? Kumunot naman ang noo niya. Ikaw at si baby. Napasinghap siya nang bumaba ang kamay nito sa tapat ng puso niya. Anton, hindi niya tuloy maiwasang mapatitig sa binata. Nananatili pa rin ang offer ko sa iyo, Athena. Willing akong ibigay ang pangalan sa baby mo. Puno ng sinsero ang tinig at mga titig ng binata sa kanya. Nag-init naman ang sulok ng mga mata ni Athena. Hindi niya maiwasang maluha. Pinunasan naman agad iyon ni Anton. Anton, pag-isipan mong mabuti. Inakbayan siya nito at hinila paalis. Inalis lang ang braso sa balikat niya nang malapit na sila sa sasakyan ng mga magulang nito. Puno ng saya ang puso ni Athena. Halos hindi na mawala ang ngiti niya sa buong gabi hanggang sa may hatid siya pa uwi. Wala namang nagtanong o nang usisa sa kanya dahil alam naman ng pamilya niya kung gaano siya ka-close kay Amanda.